لو سمحت السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب وين هذا هدية خلاص جاهز؟ أي في جاهز. طيب وين؟ هذا هنا هو. ما شاء الله تبارك الله مرة حلو. Lo Samat, isang kilalang vlogger na kinagigiliwan ng mga netizen sa TikTok, particular na sa Middle East. Dahil nga ito sa mga nakakaaliw at mga good vibes na post nito sa kanyang mga social media account. Siya lang naman ay may higit kumulang na 662,000 followers sa kanyang TikTok account. Pero ngayong araw nga ay mainit na pinag-uusapan ang tungkol sa naging pagpanaw ng sikat na vlogger na si Lo Samat, kung saan isa nga sa mga kaibigan nitong si Lo Samat na si Ian Gabriel ang naglabas ng sama ng loob nito sa isa ring vlogger. Ito nga ay dahil di umano sa isang vlog na inilabas noong nakaraang May 4, 2025, kung saan ay tinalakay nga ni Istorya ni Juan Official sa kanyang YouTube live ang tungkol sa isang email na pinadala ng isa sa mga followers nito, na ayon nga sa kaibigan ni Lo Samat, ito raw ay nagdulot ng pagka-stress sa nasabing kaibigan. At kung ano ang nilalaman ng email sa tinalakay na videong ito ni Istorya ni Juan, panuuri natin ang video na to. What's up sa inyo mga kababayan, and welcome back to another episode po natin. For today's episode, pag-uusapan natin ang isang mensahe sa akin ng isang OFW din na kilala ang ating tinutukoy sa video na ito. Disclaimer lamang po ang pawang, lahat ng sasabihin ko ay hindi nagmula sa akin, ngunit nagmula sa mismong nagpadala ng mensahe sa atin. Hindi ko po inaakusahan ang vlogger na sa sinasabi ng ating base, sa sinasabi ng ating nagkukwento na mamaya makikita nyo naman, mababasa nyo. Ito po ay purely galing sa source natin. Biglang naglaho ang lahat ng ito matapos ang kontrobersyang kinaharap po niya ngayon. Pero isa lang ang lumalabas, sobrang galit. Tindi ng galit ng employer. Basahin natin. Magandang umaga, bossing. Ganito po, bossing, ang pangyayari at sinasabi ko na Riyadh-based influencer na si, hindi ko nababanggitin. Isang florist designer at vlogger na may mga followers na din ng mga ibang lahi. Ganito ang nangyari, ang pangyayari. Siya ay galing sa isang shop sa Jeddah kung saan siya ay may kaso at pagkakautang sa ex-employer niya na nasa 90,000 riyals. Umalis at nag-runaway siya doon at lumipat dito sa Riyadh. So yung nag-message taga Riyadh. Nag-apply sa mga flower shop at tinanggap naman siya ng Wasem Flower Shop. Una dahil nakikita na siya sa TikTok at sikat siya. Binayaran ni Wasem Flower Shop ang problema niya sa ex-employer niya worth 45,000 riyals na dapat ay 95,000 riyals at nagkasundo ang dalawang employer. Dapat that time makukulong pa siya. In good faith, nagtiwala sa kanya si Wasem Flower at inayos ang problema niya sa past employer. Then nagwo-work na siya dito ngayon kay Wasem Flower Shop. Binigay sa kanya lahat ng tiwala at pag-manage ng shop, ipinapadala sa mga events at malalaking gathering. Pinamahala din sa kanya ang flower shop lahat-lahat from finances at expenses ng suppliers. Lahat ibinigay sa kanya. Siya na din ang may hawak ng company ATM kung saan nandoon ang petty cash at may laman na malalaking pera para sa bayarin ng shop, bayad sa mga suppliers at daily expenses. Hindi sa sales kinukuha. Yes, yung petty cash naman, hindi naman sa sales yan eh. Makalipas ang ilang buwan, biglang umalis o nag-runaway si Lo Samat 2 months ago sa Wasem Flower Shop. Walang message, walang explanation, wala kahit ano. Tapos nalaman na ng owner ang nawawalang pera at utang sa suppliers na hindi nababayaran na umaabot sa 100,000 riyal at ang nawawalang pera sa ATM ay umabot na 40,000 Saudi riyals. Nagsampa at nagkaso si employer sa vlogger.
may travel ban na siya at nagtatago kasi pinaghahanap siya talaga o pinahanap talaga siya ng amo niya. Ang ginawa pala niya, umabot ng 100,000 ng credit sa mga suppliers kasi ang gagawin niya, gumagawa siya ng mga trabaho sa labas ng company, gagawa siya ng mga flower arrangement for small wedding, small gathering, special events, tapos ang bulaklak, kukunin niya sa suppliers tapos charge under Wasim account, tapos yung bayad naman sa mga ginawa niya sa labas, hindi pinapasok sa kumpanya. Tapos yung loan niya na 45,000 real para mabayaran yung ex-employer niya, hindi niya nabayaran. Oh my God. So, ano talaga siya, no? May tawag dito, malikot ang kamay. Tapos may nawawalang pera sa ATM ng company na umabot ng 40,000 reals. Napakabait ng owner ng Wasim Shop na si Mr. Muhammad. Marami siyang natulungan ng mga Pinoy, lalo na yung mga hurub, na binigyan niya ng part-time job na shop niya sa mga job na shop niya, mga florista na hurub at mga Pinoy na hurub. Pero bawal yun, di ba? Magbibigay ka ng trabaho sa hurub. Lalo na kapag nagkahulihan, yari ito. Malaki ang tiwala niya sa mga Pinoy, pero dahil sa ginawa ni vlogger, nasira ang tingin niya sa Pinoy. Sa totoo lang, bossing, kausap ko si Mr. Ali, anak ni Muhammad, na may-ari ng Wasim Shop. Nagpapatulong na matunton si vlogger at sinabi ko din sa kanya na lumapit ako sa iyo para maibahagi sa iyo ang pangyayaring para mabigyan ng babala ang mga kababayan natin, lalo na ang mga florista na pinagkakatiwalaan ng amo na mag-manage ng shop. Sinabi ko sa kanya na ikaw ay isang vlogger na makatutulong sa mga kababayan nagbibigay ng assistance. Ako pala yung tinutukoy niya. Tinanggap at pinagkatiwalaan si vlogger, binigay ang lahat ng kailangan at gusto at ang kanyang accommodation at separate sa company accounts na naka-private apartment siya na nakabukod siya. Bakit, bossing? Kasi may mga illegal na transaction si vlogger. Gumagawa siya ng side hustle after ng trabaho at pag-rest day niya. Nagtatawag siya ng kliyente para sa masahe na may sexual service 500 per hour. Oh! Ano to? Golden Poet? Fuck! May gininto ang puwet! Oh my God! Anong tae yan? Anong taing lumalabas dyan? Ginto ba yan? Oh my God! Ano yan? Mas masarap pa sa kifi yan, te? 500 per hour? Service mo? Oh my fucking holy moly! Oh my God! Totoo ba to? Totoo ba to? Dinadala niya dun sa apartment niya. Ganyan din ang gawa niya sa Jeddah at isang kasama niya ay nahuli dahil sa pagpo-prostitute. Oh, shit. Yan tayo eh. Yan tayo mga kababayan eh. Marami na siyang natarantado sa Jeddah kaya lumipat siya sa Riyadh. Oh my God. Maraming mga business owner sa Jeddah ang nalugi at nagsara sa mga gawa niya. Ngayon, sabi ni Mr. Ali, 3 buwan na simula nung nag-runaway si vlogger sa kanila, 3 buwan na rin ang regular client nila at customer ay hindi na bumabalik dahil nasulot na ni vlogger at siya na ang gumagawa ng mga order nila. Kahit wala na siyang shop, makakapagpa-order siya dahil nakuha niya ang mga kliyente at customer at he cater for their orders. Kahit wala siyang shop, kumikita siya ng malaki dahil sa pagpuputa niya na 500 per hour sa isang araw. Mag-uumpisa siya ng alas 6 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa bahay niya at makakakuha siya ng minimum 3 kliyente sa pagpuputa niya. Diba may 1,500 siya? Oh my God. Oh, mabigat to ha?
hindi lang naman 3 kliyente niya isang araw, so magkano kikitain niya sa loob ng 1 linggo, kaya malakas ang loob niya naman mantarantado ng mga flower shop dahil may fallback siya. May advertising siya sa isang website ng prostitution posting about his services at Massage Republic. Uy, sa Massage Republic. Ang galing, no? Meron siyang website, Brad. Magaling. Okay. Pinopost niya sa isang website ang kanyang ginagawa na serbisyo. Serbisyong pamputa. Oh, magaling ka, ha? At iba pa mga sexual platform sa Riyadh at nagtatawag din siya ng mga scout at mga sexual apps. Gaya ng ginawa niya ng mga kababayan na nagtatrabaho sa spa. Sila nagtatawag ng customer through social media app at mga sexual dating app. Grabe siya, no? Oo. Nasaan na tayo? Ayan. So, sa sexual dating apps. Gusto ko sana mag-send sa'yo ng mga voice messages at conversation namin ni Mr. Ali at mga screenshot na ng pag-usapan namin about kay vlogger. At humihingi siya ng tulong. Sana bossing magawa mo ng video ang incidenting ito para wag tularan ng mga kababayan lalo na sa mga florista. Tinanggap nila si vlogger kahit baklang-bakla siya kahit ginagamit niya ang kumpanya sa mga vlog niya. Tinanggap siya ng open arms pero tinarantado pa din niya para sa kayabangan at pagmamaganda. Tinarantado niya ang employer niya. Sana bossing mabigyan mo at magawa mo ng video ang dinudulog namin sa'yo. Maraming salamat. More power. Oh my God. Well, I'm pretty sure that this story it's not just a story. Mga minamahal na kababayan, this is not about just the vlogger, no? This is not about just the vlogger. This is about us. This is about the relationship between the employer and the worker. The employer has so much trust for everybody, no? But that trust has a limitation. Okay? Alam naman natin na ako napapanood ko siya. No, I've seen many times his videos. Sometimes I'm really, nadadala din ako, natatawa din ako sa mga video niya Kenkoy, no. But again, hindi kasi lisensya ang pagiging vlogger para maabsuelto sa mga kalokohan, sa mga kaso. 'Di ba? Hindi kasi lisensya ang pagiging sikat para gumawa ka ng mga illegal na aktibidades. Make sure that when you send me a message, no, just like yung pinakita natin, totoo, hindi gawa-gawa. Kasi ayoko rin naman humasira yung pangalan ko kahit sirang-sira na ako. Hindi nyo maitatanong ako yung number 1 enemy ng mga vlogger sa Saudi Arabia. Diba? Ako yung numero 1 kaaway ng mga vlogger sa Saudi Arabia. Kasi akala nila talagang inggit tayo, sinisira natin sila. Pero hindi nila napapansin, talagang pinag-uusapan lang naman natin yung mga kalokohan na ginagawa ng mga taong ito. Di ba? Hindi tayo yung naninira. Sa isa pang pinaka-latest na nirepost itong kaibigan ni Los Samat at ang post nga na ito ay galing mismo sa social media account ni Los Samat. Sa kanyang post ngang ito ay naglabas ng sama ng loob ang nasabing vlogger. At ito nga ang sinabi niya. For story ni Juan, actually, na-surprise ako nung tumawag yung mother ko. Kasi sabi ng mama ko, bayaw ka pala ng uncle ko. Gamitin ng tama ang pagiging influencer mo. Kasi sobrang mali ang ginawa mo, di mo man lang kinuha ang side ko para maging patas ka. Naiintindihan kita para sa content mo. Dudumugin ng tao ang page mo. What if mahina akong tao at nagpakamatay ako dahil sa kahihiyan na ginawa mo? Mabuti nga ako to. What if ibang tao? What if may nangyari kay mama ko at papa ko sa Pinas dahil sobrang kahihiyan ang ginawa mo sa pamilya ko? Pinalabas mo ako magnanakaw sa akin, okay lang, pero naapektuhan ako nung tumawag ang mama ko. Sobrang sakit na makita ang nanay mo umiiyak dahil sa sobrang kahihiyan. Sana maging patas ka. Dahil minsan, wala akong binanggit na masama tungkol sa'yo. Lahat ng binanggit ko dito, kaya kong patunayan. Sa kabilang banda,
ay naglabas din ng kanyang statement itong sa istorya ni Juan. Ito nga ay patungkol sa isang akusasyon sa kanya na isa siya sa dahilan kung bakit na-depress ang nasabing pumanaw na vlogger. Mabuti na lang, may mga screenshot ako na usapan at ang mga patapon na vlogger sa Jeddah ay tinuturo ako na may sala na sa nangyari kahit walang patunay. Bakit nung nasa ospital siya, di nyo siya tinulungan? Bakit nung kailangan niya kayo, wala kayong vlog? Pero bakit nung namatay daw tsaka kayo nagbablog? Ako ang tinuturo nyo agad. Pakibasa ng usapan namin ng kapatid niya. Kasama nga rin sa nasabing post ang isang screenshot ng isang conversation sa pagitan ni OFW Juan at isang kaanak ng pumanaw na vlogger habang humihingi ito ng tulong sa kanya, at agad nga rin itong sinagot ni Ian Gabriel. Ito ba yung pinagmamalaki mong humingi ng tulong sa iyo ang pamilya ni Los Samat? May 30 yan. Wala kaming kaalam-alam na gano'n na pala ang ginawa niya. Wala kaming alam na nasa ospital na pala siya, walang nakapagsabi sa amin. Nasa Jeddah kami, nasa Riyadh siya. Siya lang ang kausap namin kaya hindi namin alam na ganun pala ang gagawin niya. May 29, kami huling nag-usap. Binubok namin siya ng ticket pabalik ng Jeddah, pero nung mismong May 30, wala na siyang paramdam sa amin. Wala na kaming balita sa kanya. Kaya naman, lumapit sa iyo ang pamilya niya nung May 30 dahil ikaw ang nakilala nila na nagko-content kay Los Samat, kaya wag mo kaming lokohin. Kagabi lang, nalaman na nasa ospital siya, pero ang kasunod na balita, wala na pala siya. Kaya tama na ang palusot istorya ni Juan. Tigilan mo na ang paninira ng kapwa mo vlogger at kahit sinong tao nang walang batayang ebidensya. Sa sobrang sama nga ng loob ng nasabing vlogger na si Ian Gabriel, ay naglabas na rin ito ng isang video kung saan ay sinabi nito ang kanyang lahat ng hinanakit sa nasabing vlogger. Ito guys ngayon lang ako magsasalita. Ayoko talaga ng may mga negatibo dito sa page ko. Sa vlogging ko, gusto ko lang talaga positibo. Ayoko talaga ng mga negatibo dito. Pero ngayon sobra na. Sobra yung ginawa mo sa kaibigan namin. Sobrang depression yung nangyari sa kanya, anxiety, sirang-sira siya sa buong pamilya niya, sa mga tao na wala ka namang ebidensya. Grabe ka. Juan TV. Kapwa ka namin vlogger. Pero kung wala kang talagang ebidensya na paninira sa kaibigan namin na si Los Samat, hindi mo dapat ginawa yan. Hindi mo alam kung ano yung epekto sa tao. Kahit sinong tao, napaka-strong. Kahit sinong taong napakalakas. Pero pag may pinagdadaanan na ganyan, grabe ka. Nang dahil sa post mo, makonsensya ka naman. Juan TV, makonsensya ka sa ginawa mo. Nagpakamatay yung kaibigan namin. May 29, nag-chat yung kaibigan namin na bababa dito ng Jeddah kasi stress na, depressed na. Ibinubuk namin siya ng ticket papunta dito. Nung inaas namin yung passport, kaya pala hindi na siya nagbibigay ng passport. Ganyan na pala yung nangyari. Juan TV, makonsensya ka sana sa ginawa mo sa kaibigan namin. Wala kang awa. Sana matuto ka sa ginawa mo dahil sa mga paninira mo sa mga vlogger dito sa Saudi Arabia at kahit sinong vlogger na mga sinisiraan mo, hindi mo alam kung ano yung epekto na to sa kanila. Nagpakamatay yung kaibigan namin. Walang niya ka. Makonsensya ka sana. Makonsensya sa mga ginagawa mo. Sa kabilang banda
ay nagsalita na rin itong si OFW Juan para basagin nga ang katahimikan nito. Ito ay para linawin na rin ang mga issue at mga akusasyon na binabato sa kanya. Gumising ka mula sa mahimbing na pagkakatulog mo. Malinis na konsyensya. Bigla ka na lang makakabasa, makaka-receive ng mga messages at kaliwat ka ng tawag tungkol sa issue na paratang ng mga tao. Na di umano, ako daw ang pumatay kay Los Amat. Hindi ko ginagawa ang content na to para magmalinis. No. But I have my rights to defend myself. Marapat lang ba talaga na sisihin natin ang vlogger tungkol sa bagay na wala pa tayo kasiguraduhan? Basagin natin ang ating katahimikan. Kung namatay man talaga si Los Amat, condolence sa pamilya at rest in peace kay Los Amat. Ang issue was last month. Ni isa sa kanilang kaibigan niya walang nagsalita. Bakit? Noong habang siya'y pinapasa ng bigat ng paratang paninira at panghusga, wala kang naiambag ni isang salita upang itama yung mali at manindigan sa panig ng katotohanan. Ngunit ngayong wala na siya, ngayon hindi na siya makapagsalita upang ipagtanggol yung sarili niya, bigla kang naging mapanisi. Mapagmalasakit kuno na tila tagapagtanggol ng kanyang alaala. Nakakalungkot isipin na ang ilan sa atin ay pumipili lamang magsalita kapag wala na ang wala na. Wala na yung panahon magbago ang takbo ng istorya. Ang mga ganitong vlogger, kung tunay na malasakit ang pag-uusapan, hindi na susukat sa haba ng mensahe mo sa burol, kundi sa tapang na manindigan noong panahon ng panggigipit. Ang tunay na pakikipag-isa o pakikiisa ay hindi pinapakita sa pamamagitan ng paninisi kapag huli na yung lahat, kundi sa pagyakap ng katotohanan na kahit hindi ito tanggap ng marami. Kaya't sa harap ng kanyang katahimikan sa kamatayan, naway tayong mga buhay ay manahimik din. Dahil hindi sa pagkukulang, kundi sa pagsisisi. Sana katahimikan ito ay maging paalala. May panahon ang paninindigan. At kapag pinalampas mo yun, wala ka ng karapatang umasta bilang tagapagtanggol ng alaala ng taong minsan mo nang piniling binaliwala. Binaliwala niyo siya. Binaliwala mo siya. Binaliwala niyo siya. At yung issue dito sa video na nakikita natin, na kung saan humihingi din ng tulong ang sarili niyang kapatid. May 29 kausap mo siya. May 30 nag-message sa akin ng kapatid niya na nasa ospital ang kanyang kapatid. Humihingi ng tulong ang mismong kapatid niya na si Agnes. Ayan yung message niya sa akin. At dito, tinanong ko bakit. Ang sabi niya, pwede nyo po ako i-call sa messenger ko po or sa IG o sa number ko po. Magbigay po ako ng IG number sa inyo. Tinatanong ko kung bakit nasa ospital si Los Amat. Ang sabi niya na depressed. Tinanong ko na depressed dahil ang sabi ng kanyang kapatid, sana po matulungan niyo po kapatid ko na sa ICU. Pa din daw po siya. Still in coma. Di niya po talaga alam, di po talaga kaya ang depression niya. Halo-halo na din po. Patawa-tawa pa. Yun, pero alam namin na di siya okay hanggang sa mabalitaan na lang namin na bigti daw siya noong Thursday, 6:30 ng hapon, siya nakita nakabigti. Tinatanong ko sa kapatid niya anong hospital. Nang binigay niya sa akin yung hospital kung nasaan yung si Los Amat, ipinasa ko to sa gobyerno natin. Bakit ngayong araw na to, nag-message sa akin ng kapatid niya, sabi ng kapatid ni Los Amat, pwede po bang makiusap sa inyo na pa-take down na lang po ang post nyo? Bigay nyo po muna sa amin ng pagluluksa. Saka po, kapatid namin, sobrang sakit po. Tapos, kanya po ang ingay sa social media. Gusto po naming tahimik pong pagluluksa kay Los Amat. Sobrang sakit po. Na ang kapatid niya mismo
ay pinost ako na ako pa ang sinisisi ng pagkawala ni Losamat. Ngayon, tinatanong ko po sa inyo, pati sa kapatid niya, bakit noong humihingi ng tulong sa akin ang kapatid ni Losamat na ibinigay ko sa gobyerno upang malaman nila na nasa ospital si Losamat para bisitahin, hindi nabigay sa akin ang dahilan at hindi sinabi sa akin na ako ang dahilan? Bakit ako ang sinisisi ngayon? Tatanungin ko ang mga kaibigan ni Losamat. Bakit ako ang sinisisi ninyo? May 30, nag-message sa akin ng kapatid, humihingi ng tulong. At ngayon, dahil pinost ko yung conversation namin ng kapatid niya, pinate-take down ng kapatid niya ito. Bakit? Dahil ba ayaw nyo na ako po ay maging malinis sa mata ng mga tao o gusto nyo talaga na ako ang maging masama sa lahat ng tao? Bakit? Ano ba ang dahilan? Bakit ba siya nagkaganyan? Ito ang punot. May 4, nag-email sa akin ng isang tao tungkol sa ginagawa o ginawa ni Losamat. Ibinahagi ko to sa social media ko. Ayon dito sa post na to, siya po ay gumamit ng pera ng kanyang kumpanya, naghurog pa si Losamat. Ayon dito, binayaran daw po ng kumpanya ni Losamat ang paglipat sa kanyang bagong employer. Na ang ginawa namang ganti ni Losamat ay ginasta daw ang pera ng kumpanya. Alam ng mga kaibigan nyo yan nila, pero bakit hindi sila nagsasalita nung oras na yon? Bakit ang isang employer ay magsasalita ng ganito kung hindi totoo? Dumating ang panahon, nag-message siya, nag-post si Losamat, pinabubulaanan niya ang lahat. Dumating pa sa punto na nag-post siya, ang sabi niya, alam ko na ngayon ang totoong mukha ng kalaban ko. May 13, nag-post mismo si Losamat sa kanyang Facebook na ang sinasabi, alam na niya kung sino ang tunay na kalaban niya. Meaning, hindi ako. Ito ang kanyang tinutukoy. Yan ang tinutukoy ni Losamat. Ayan. Yan ang conversation nila. So, bakit ako ang tinutukoy ninyo na dahilan? Sa mga vlogger, bakit ako ang tinuturo yung dahilan ng pagkamatay o pagpapakamatay ni Losamat? Bakit? Nais kong iparating sa mga pamilya, kaanak, at kaibigan, pati na ang publiko, na ako ang sinisisi. Kahit si Saudi Pinoy, ako yata ang sinisisi. Halatang mukha ko, viral ang Facebook page ko, sa mga walang kakwenta-kwentang paratang. Nais ko iparating sa inyo ang taus-puso kong pakikiramay sa pamilya at mahal niya sa buhay. Walang anumang paliwanag ang sapat upang mapawi ang sakit ng pagkawala. Ngunit, sa gitna ng matinding emosyon, kailangan nating maging maingat sa pagbibigay ng paratang, lalo na kung ito ay walang sapat na batayan at maaaring makasira sa dangal ng iba, reputasyon at karapatan ng ibang tao. Ang pagsasabing namatay ang tao dahil sa ginawa kong content, isang seryosong akusasyon na walang sapat na ebidensyang medikal o legal na nagpapatunay. Malinaw na batas na pananagutan sa isang insidente ay kailangan may kaukulang atensyon, kapabayaan man o hindi. Sa kasong ito, anumang elemento ng panloloko, pamimilit o paglalagay sa kapahamakan ng iba, walang dahilan para sabihin na, ay, dahil kinontent mo yan. Kung may nangyaring trahedya pagkatapos ng content, hindi to otomatiko nangangahulugang dahil sa content ko kaya ito nangyari. Ang panghusga sa batay sa emosyon, social media opinion o haka-haka ay hindi naaayon sa prinsipyo ng due process sa presumption of innocence na nakasaad sa ating konstitusyon.
Sa panahon na laganap pang social media, kailangan maging responsable rin kayo. Dapat alamin niyo po muna. Hindi ko ginawa ito para manira. Hindi ko ginawa yung video na yung para manira, kundi para imulat at magtama. Kung ano man ang gulong ito na kinaharap ngayon ng ating mga kababayan at sa mga kapwa ko content creator, sana ay magkapatawaran na kayo dahil wala namang may gusto sa nangyaring ito. At babala rin po sa ating mga kababayan na hinay-hinay lamang po tayo sa mga pang-aakusa. Dahil ang isang bagay po ay pwede lamang mapatunayan sa isang legal na paraan, hindi dahil sa ito'y nagkataon lamang. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW at mga viral video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.